Magsipagtayo. Hallelujah. Sa maikling preaching mga kapatid, mensahe ng Panginoon mga kapatid na naihanda ko kagabi mga kapatid. Hallelujah. Alam ko mga kapatid, kanina pa po kumikilos ang banal na Espiritu ng Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Alam ko mga kapatid na kanina pa po natin kasama ang Panginoon mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Ba't po natin hindi mo nabigyan ng isang malakas na palakpan ang ating Diyos sa buhay mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Samahan niyo po ako mga kapatid na basahin po. Nakakibuklat po kayo. Hallelujah sa ating mga banal na aklat. In the book of Hebrew mga kapatid. Hallelujah. Sa libro po ng Hebrew chapter 12 verse 2. Hebrew chapter 12 verse 2. Amen. Nakita na po ba natin mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Hayaan niyo po akong basahin mga kapatid. At sundan niyo po ako mga kapatid sa inyong mga banal na aklat. Hallelujah. Hebrew chapter 12 verse 2. Sabi dito mga kapatid, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Sa Tagalog mga kapatid, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumangdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Iumupo natin ang ating mga ulo, mga kapatid. Pikit po ating mga mata. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Ika'y patuloy namin pinupurihan. Pinapasalamatan ng Diyos sa dakong ito, sa oras na ito, Diyos. Patuloy niyo pong samahan, Lord God, ang aming panambahan, Lord God. Patuloy niyo pong i-bless, Lord God, ang hallelujah, ang bawat isa, hallelujah, mula sa bata hanggang sa pinakamatanda, Lord, na makikinig. Ganon din po, Lord God, sa iyong lingkod, hallelujah. Wala po kong magagawa, Lord, kung wala ka po sa aking buhay. Itago niyo po ko, Lord God, sa iyong lingkod, hallelujah, Lord God, at ikaw ang siyang makita at marinig sa kalagitnaan namin, hallelujah, Lord God. Praise the Lord. Alam po namin, Lord God, na kanina ka pa po namin kasama, Lord God, sa aming panambahan. Alam po namin, Lord God, na kanina pa po kumikilos sa iyong banal na Espiritu, hallelujah, Lord God. I-bless niyo po, Lord God, ang iyong salita na dadalhin ng iyong lingkod, hallelujah, sa oras na to, Lord God. I-bless niyo po ang bawat isa, Lord God, hallelujah. Bigyan niyo po kami, hallelujah, ng matagumpay na panambahan ngayong umaga to, Lord God. Lord, ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Kayo po yung makakaupo ng mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Pangilang linggo na po ng taon mga kapatid. Pangatlo na. Praise the Lord. Parang kahapon na nagpuputukan sa labas. Amen. Parang kahapon na nakikinood sa mga fountain, sa mga fireworks, mga kapatid. Pero mga kapatid, isa lang pong patunay ng Panginoon mga kapatid, na siya ay mabuti. At siya ay tapat mga kapatid. At isang patunay lamang mga kapatid, hallelujah, na ang Panginoon ay hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Ngayong umaga ito mga kapatid, hayaan niyo po ako na dalhin kayo sa aking mensahe mga kapatid. Hallelujah. Ang aking pong mensahe ngayon mga kapatid, ang aking pinamagatang, Jesus is the author and the finisher of our faith, mga kapatid. Jesus is the author and the finisher of our faith, mga kapatid. Hallelujah. This month, sabi po ng ating pastor, ang ating tema mga kapatid is, God is sovereign, mga kapatid. Kagabi sabi ko, ano ba meaning ng sovereign? Diba? Sabi ni Sister Shin, powerful. Ay, makapangyarihan, dakila. Sabi ko, yun lang pala. Pinahirapan ko yung vocabulary ko, mga kapatid. Hallelujah. Kung baga wala ka sa vocabulary yung word of sovereign, mga kapatid, alam niyo naman, medyo limited lang pong stock knowledge po natin. Praise the Lord. Hallelujah. When we say sovereign, mga kapatid, in Merriam Dictionary, sabi dito, one such as a king or a queen possessing or held to possess supreme political power, mga kapatid. Sovereign is having unlimited power or authority.
In short, sa Tagalog, sa madaling pagkakaintindi natin mga kapatid, hallelujah, ang sovereign daw po mga kapatid ay tumutukoy, hallelujah, sa pinakamataas na dakila, kataas-taas ang mga pangyarihan. So meaning mga kapatid, when we say sovereign mga kapatid, hallelujah, it refers, hallelujah, sa power na meron ka. When we say sovereign mga kapatid, it refers to the authority na meron ka mga kapatid. Hallelujah. Sa bahay mga kapatid, amen, sino ang may power sa bahay? Anak ba? Anak. In reality, parents. Pero sa actual na buhay na nangyayari, anak. Minsan di ba mga kapatid? Hallelujah. Kasi minsan may mga anak na big boss eh. Di ba? Amen. Pero in reality mga kapatid, sa bahay, ang may authority sa bahay, tatay at nanay. Sa bahay namin mga kapatid, hallelujah, praise the Lord, si Papa ang pinaka may authority sa amin. Pero sabi ni Papa, pag wala ako, si Mama yung bahala sa inyo. Pag wala kami dalawa, si Kuya niyo ang bahala sa inyo. Amen ba yun? Di ba? Minsan kasi, hallelujah, pag wala yung nanay, yung tatay. Di ba? Pero pag wala bang nanay siya tatay, yung panganay na kapatid. Di ba? Amen, hallelujah. Hindi ko pa siya ganong na ano kasi wala pa naman ako anak mga kapatid. Alam niyo naman single pa ako eh. Yung gawin ko lang yung puro-puro ng heart, pero walang umakit ng heart ko mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. So yan mga kapatid. Di ba? Amen. Sa school, sino yung may authority sa school mga kapatid? Teacher, pero madalas mga estudyante yung siga. Di ba? Praise the Lord, di ba? Okay, principal pa pala mga kapatid, sabi ni Madam Principal. Yun, si Principal, hallelujah. Pero madalas mga kapatid yung mga estudyante minsan yung siga. Di ba? Sasabihin complete uniform, papasok, naka-rubber shoes, naka-slap, naka-patalon na maong, di ba? Di ba? Sino nakaka-relate? Si Brother Jimmy, gumingiti, mga relate na rin, di ba? Si Sister Mau, eh. Di ba? Hallelujah. Tapos minsan papasok pa. Pagpasok pa sa loob ng guard, doon naka-ID. Pero pag wala ka sa guard, hindi naka-ID yan, di ba? Hindi na complete uniform yan. Aalis sa bahay nila, puno-puno yung bag, pero akala mo, puno-puno, akala ng magulang, uy, sipag ng anak ko ah. Mukhang maraming naman yung baga. Pero yung pala, pagdating sa bahay, pagdating niya sa kanto ng halang, puro damit pala pang mall. Di ba? Mga kapatid, pang swimming. Nagka-acting pala mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. So sa school, yung authority na meron daw mga kapatid, pinakamataas yung principal. Second yung teacher, di ba mga kapatid? Hallelujah. Sa trabaho, syempre yung mga boss. Di ba? Meron dyan mga feeling boss. Di ba? Hallelujah. Hindi natin mabawasan niya mga kapatid. Hallelujah. Ayun yung mga authority. Di ba? Praise the Lord. Meron din sa relasyon nyo. Sino may authority sa inyo? Ikaw ba yung girlfriend mo? Ikaw ba yung boyfriend mo? Di ba? Mga kapatid? Hallelujah. Minsan sabihin, huwag ka magtatampo dahil walang manunuyo sa atin. Di ba? Hallelujah. Sabihin minsan, wala kang karapatan magtampo dahil wala naman kayo. Ano kita tayo dyan, mga kapatid? Hallelujah. Amen. So meaning mga kapatid, when we say sovereign, hallelujah, it refers to the authority mga kapatid. Hallelujah. Kung sino yung may hallelujah, may karapatan. Hallelujah. When we say sovereign mga kapatid. And in the Bible mga kapatid, syempre, kung meron mga mundong meaning ang sovereign, meron din pong meaning ang ating banal na aklat mga kapatid ang salita ng Panginoon sa word of sovereign. In the Bible mga kapatid, sovereign means that God as the supreme, absolute ruler with ultimate power and authority over all creation mga kapatid. But God has the ultimate power and authority over all the creation. And nothing happens outside His control or will, mga kapatid. So meaning, mga kapatid, when we say God is sovereign, mga kapatid, hallelujah. Sa madaling salita, ang Panginoon ang siyang nagmamayari sa lahat ng bagay na nakikita natin, mga kapatid. Hallelujah. Kahit hindi kayo bagay, hallelujah, praise the Lord, pagmamayari ka ng Panginoon, mga kapatid. Ang Panginoon ang siya yung authority sa buhay mo. Amen. Amen. Hallelujah. And nothing happens outside His control or will. So meaning, mga kapatid, kahit gano'n mo gustong ipilit ng isang bagay, kung hindi yung will ng Panginoon, hindi mangyayari yan. Amen ba? Hallelujah. Kahit lumuhod
Hallelujah. Sorry, kaibigan lang talaga ang turing ko sa'yo. Stay tayo dyan mga kapatid. Hallelujah. Pero mga kapatid, praise the Lord. Hallelujah. Kahit anong gawin mo, kahit anong kayod mo sa trabaho mga kapatid. Hallelujah. Kung hindi yan yung will ng Panginoon sa buhay mo, hindi yan mangyayari mga kapatid. Hallelujah. Kung mali yung bagay na pinupush mo, na pinupursue mo mga kapatid, hindi yan mangyayari sa buhay mo. Kasi hindi yan ang will ng Diyos para sa'yo. Amen. Hallelujah. Hallelujah, kahit anong pursige mo sa pag-aaral, praise the Lord, kung hindi yun ang will ng Panginoon para sa'yo, praise the Lord, hindi yan mangyayari sa'yo. Madalas mga kapatid, hallelujah, sabihin natin, binigay mo na ang lahat, praise the Lord, when in terms of study, sa academics mo, sa trabaho mo, nag-effort ka na, pero inisip mo, Lord, bakit ganun? Hallelujah, masipag naman ako sa trabaho, pero after 6 months, bakit ganun, Lord? Na-endo pa din ako. Hallelujah. Lord, masipag naman ako sa pag-aaral, pero bakit at the end of the school year, wala pa rin akong tab? Hallelujah. Mga kapatid, praise the Lord, let's always remember, hallelujah, instead of questioning God, mga kapatid, let us always, hallelujah, trust the will of the Lord, mga kapatid. Bakit? Kasi ang Panginoon, ang siya may authority sa buhay mo. Hallelujah. Ang will mo ay hindi will ng Panginoon, mga kapatid. At ang will ng Panginoon, hallelujah, ay ang will na nakaka-best para sa iyo, mga kapatid. In Romans chapter 8, verse 28 says, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So meaning, hallelujah, ginagamit ng Diyos ang bawat pangyayari, mga bagay sa buhay natin, mga kapatid. And God uses every experience, even your suffering, mga kapatid, para maipakita at maidala ka ng Panginoon kung ano talaga gusto niya para sa iyo. Amen? Just like Jonah, mga kapatid. We all know the story of Jonah, mga kapatid. Hallelujah. Si Jonah, di ba? Hallelujah. Kahit anong takas niya, mga kapatid. Hallelujah. Sa will ng Panginoon, sa utos ng Diyos, mga kapatid. Ano nangyari pa? Di ba? Kinain siya ng isang malaking isda. Balyena ba, mga kapatid? Pagkakalam ko, wala namang sinabi na balyena, di ba? So, malaking isda lang talaga. So, sa loob ng malaking isda, mga kapatid, di ba? Hallelujah. Doon siya tumira na ilang araw. 3 araw, di ba? Tapos, niluwa siya ng isda, mga kapatid, doon sa lugar kung saan siya gustong ipadala ng Panginoon, mga kapatid. So, meaning, mga kapatid, hallelujah, every suffering na nararanasan mo, every experience na nararanasan mo, kapatid, hallelujah, huwag mong i-question sa Panginoon yung mga kapatid, hallelujah. Nawalan ka man ng financial, nawalan ka man ng mahal sa buhay, mga kapatid, hallelujah. Don't question God, mga kapatid. Instead, trust the will of God, mga kapatid, hallelujah. Dahil, mga kapatid, gagamitin ng Panginoon ang bawat pag-iyak mo, ang bawat sakit na nararamdaman mo, mga kapatid, para madala ka niya kung ano ang gusto niyang mangyari sa buhay mo, mga kapatid. Sabi nila, mga kapatid, ang pinaka-best na teacher sa buhay natin, mga kapatid, ay ang mga experience natin. Amen. Amen ba? Hallelujah. Hindi ka magiging matatag na tao, mga kapatid, kung hindi ka dumaan sa kahinaan. Hallelujah. Hindi mo ma-experience na, ay, hallelujah, strong pa na ako. Kung hindi mo na-experience yung pinaka-down moments mo, mga kapatid. Hallelujah. Hindi mo masasabi sa sarili mo na proud ako sa sarili ko na narating ko to kung hindi mo na-experience ang failure sa buhay mo, mga kapatid. Hallelujah. Kung ikaw, feeling mo, isang malaking failure sa Panginoon, kasi parang feeling mo, ilang years na ako nabubuhay, Lord, pero parang wala pa rin nangyayari maganda sa buhay ko. Ilang years na ako na nabubuhay, Lord God, pero bakit gano'n? Lagi na lang failed ang lahat ng pangarap ko. Mga kapatid, hallelujah, hindi ka failure sa harapan ng Panginoon. Amen. May magandang plano ang Panginoon na hinahanda para sa iyo. Hallelujah. Here are the 4 truths, mga kapatid, of God's great sovereignty. Number 1, mga kapatid, God's control and rule over the nations, mga kapatid. God is the ultimate King, Lord, and Master, superior to all earthly rulers and powers, mga kapatid. Hallelujah. Genesis, sabi sa Genesis, mga kapatid, God created heaven and the earth. Mga
mga kapatid. Hallelujah. At nilikha ng Panginoon ng tao. Nilikha ng Panginoon ng mga hayop, nilikha ng Panginoon lahat ng bagay na nakikita natin sa kapaligiran, mga kapatid. Hallelujah. So meaning, wala pong pagmamayari ang tao. Lahat yan, mga kapatid, pagmamayari ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Walang sa atin, mga kapatid. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Gaano man mga daming bagay na meron ka, meron ka bang abang sasakyan, limang motor, hallelujah, 3 bike, may isa ka pang pedicab, o may dalawa ka pang e-bike, mga kapatid. May Ferrari ka pa sa sister mo, may Ferrari sister mo eh. Hallelujah. Diba? Pero mga kapatid, sa harapan ng Diyos, wala yan. Kumbaga, sa turn natin, mumatch siya mga kapatid sa meron ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kasi mga kapatid, hallelujah, ang Panginoon ang may-ari ng lahat, mga kapatid. Praise the Lord. Second, His control over the weather and its many effects. Hallelujah. His control over the weather and its many effects, mga kapatid. Hallelujah. Nung mga nakaraang taon, mga kapatid, di ba? Anong bagyo yun, mga kapatid? Yung sobrang lakas ng bagyo na dumaan sa Luzon, nasabi super typhoon. Di ba? One ba? One, di ba? Praise the Lord. Kung saan, hallelujah, nung dumaan doon po sa Luzon, binaybay niya yung bundok na Sierra Madre. Di ba? Hallelujah. Di ba, Sierra Madre, katulad ng kulay ng damit ni Brother Charlie. Yung Sierra Madre, mga kapatid, sabi ng maraming nakikita ang post, mga kapatid, salamat sa Sierra Madre, kasi muli tayo niligtas. Diba? Pero mga kapatid, hindi natin naisip, hallelujah, kung sino ang lumikha sa Sierra Madre. Hallelujah. Na dapat yung creator ng Sierra Madre, ang siyang dapat natin mas pinapasalamatan, kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Kasi kung wala ang creator ng Sierra Madre, hindi magkakaroon ng Sierra Madre doon, mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. So meaning, mga kapatid, ang Panginoon ang siyang may kontrol sa lahat, kahit ang mga weather, ang ulan, kaya niyang kontrolin yan, mga kapatid. Diba? Just like mga kapatid ng panahon nila ng mga apostol, diba? Nakatakot na yung mga apostol, mga kapatid, pero pag tingin sa gilid, nandun ang Panginoon natutulog. Sila aligaga. So, lumapit sila. Hallelujah. Malapit na tayo malunod. Wala kang pakialam. Tulog ka na tulog. Diba? Ang sabi ng Panginoon, napakaliit ng iyong pananampalataya. Hallelujah. Anong ginawa ng Diyos? Tumayo siya, mga kapatid, sa harapan ng bangka, mga kapatid, at sinaway niya. Hallelujah. Ang karagatan, ang hangin ng ulan, at ito'y pumayhapang, mga kapatid. Ano sabi ng mga apostol? Sino to? Hallelujah. Na kahit ang ulan, ang dagat, hallelujah, ang hangin, kaya niyang patigilin, mga kapatid. Hallelujah. Kahit ang ulan, mga kapatid, alam niya kung sino ang lumikha sa kanya. Kahit ang dagat, mga kapatid, alam niya kung sino ang lumikha sa kanya. Hallelujah. Kahit ang hangin, mga kapatid, alam niya kung sino ang lumikha sa kanya. At alam niya kung sino ang susundin niya, kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Number 3, His control over all the details of life. Hallelujah. Ang buhay natin, mga kapatid, ang Panginoon ang siya nagkocontrol niyan. Hallelujah. Ang Panginoon ang siya nag-disenyo ng itsura mo. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo, kapatid. Diba? Inaisip mo ba? Grabe, no? Grabe, no, na kumbaga grabe yung grabe yung kapangyarihan ng Panginoon kasi naiayos niya yung pagmumukha ng katabi mo. Diba? Grabe ang kapangyarihan ng Diyos to the point na naiayos niya ang itsura ng katabi mo. Maging ang itsura mo.
Hallelujah. In short, mga kapatid, huwag ka daw makibagay sa sanlibutan ko, mga kapatid. Ika'y tumiwala, ika'y humiwalay, mga kapatid, na kung saan kahit ipunta ka sa 1,000 tao, sa gitna ng 1,000 tao, mga kapatid, magsashine kung anong meron ka. Kasi magsashine kasi nasa sa'yo nakikita ang Panginoong Heso Kristo, mga kapatid. Hallelujah. Musicians, praise the Lord, hindi nabibless ang Panginoon sa talent mo. Kundi nabibless ang Panginoon kung nagpapagamit ka at yung puso mo nandoon ruling sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Singers, hindi nabibless ang Panginoon sa talent mo. Hallelujah. Kung kumakanta ka sa church, tapos kumakanta ka sa video, no, mga kapatid, it's a very wrong. Hallelujah. Kung tumutugtog ka sa church, tumutugtog ka sa mga sanlibutan, no, mga kapatid. Hallelujah. Kung nag-i-MC ka sa church, nag-i-MC ka sa sanlibutan, no, mga kapatid. Hindi yan ang makakapag-please, makakapag-bless sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, ekstranghero lamang tayo sa mundo, mga kapatid. Hallelujah. And let us not conform to this world, mga kapatid. Bakit, mga kapatid? Ano bang meron ng sanlibutan ka? Hallelujah. Ang sanlibutan ko, mga kapatid. Hallelujah. Hindi mo na minsan maisip kung ano pa yung dapat na right term, right word na makakapag-describe sa sanlibutan. Bakit? Napaka-toxic ang mundo. Amen. Kung saan, mga kapatid, kaliwat kanan. Hallelujah. Nandiyan yung tukso ng kaaway. Pupunta ka sa kanan, nandiyan yung mga nagsusugal. Pupunta ka sa kaliwa, nandiyan yung mga nanginginom. Titingin ka sa harapan mo, mga kapatid. Hallelujah. Nandiyan yung mga nag-aaway. Gigising ka sa umaga, maririnig mo yung mga putol kong tsinta ng mga tao sa paligid mo. Amen. Hallelujah. Pero mga kapatid, praise the Lord, kung alam natin, mga kapatid, katulad ng alon, hallelujah, ng hangin, ng ulan, praise the Lord, na sumunod sa Panginoon nung pinapayapan niya ito, mga kapatid, kasi alam niya na ang Panginoon ang siyang lumikha sa kanya, mga kapatid. Tayong tao, mga kapatid, dapat alam din natin kung sino yung dapat sundin natin, mga kapatid. Hallelujah. Hindi dapat natin sundin ang tao. Hindi dapat natin sundin kung ano yung sinasabi ng tao. Hindi dapat natin gawin, mga kapatid, kung ano ang dapat makapag-please ng tao. Dahil hindi yan ang siyang lumikha sa'yo. Hallelujah. Gumawa ka ng bagay na makakapag-please sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hindi yung Sunday Christian ka lang, mga kapatid. Pero Monday na Saturday, parang ang siwilin na po sa iyong pananamin, mga kapatid. Hallelujah. Na ipipilit mo. Hallelujah. Ito, gusto ko mag-laptop kasi sexy ako dito. Pero mga kapatid, mukha ka na siwilin na po. Amen. Di ba? Hallelujah. Ito ipipilit ko. Hallelujah. Magkasando mo kasi perplex ko yung mga segundo. Mga kapatid, parang ako si Johnny Bravo. Hallelujah. Di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, nandito ka sa mundo not to please everybody. But to please God, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Dapat alam natin sa sarili natin, mga kapatid, kung sino ang dapat natin sundin, mga kapatid. Hallelujah. Bakit, mga kapatid? Praise the Lord. Kasi alam natin, mga kapatid, kung ano ang dapat natin sundin. Amen. Sa isang bahay, ang mga bata, hallelujah, di ba? For example, si Andre, mga kapatid. Ang lagi siya sabi sa kanila, daddy at mami niya, mga kapatid. Praise the Lord. Dre, huwag kang lalayo ah. Pag aalis ka, magpaalam ka lagi. So, ayun yung tumawa sa isip ng bata, mga kapatid. Natutupoy na kahit sila, kuya tutunin yung kasama niya, basta aalis siya, lalabas siya sa doorback na gate, magpapaalam niya sa daddy at mami niya. Amen. What does it mean, mga kapatid? Praise the Lord. Kung alam mo kung sino yung may authority sa buhay mo, mga kapatid, hallelujah, gagawin mo kung ano yung gusto niya. Gagawin mo kung ano yung tama, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Buhay natin, mga kapatid, sa kaluluwa natin, mga kapatid, ang Panginoon mo siya nagpamayari niyan, mga kapatid. Hallelujah. So meaning, wala kang dapat gawin. Hallelujah. Kundi ang makapagpa-please sa iyong manlilikha, mga kapatid. Hallelujah. Proverbs chapter 16 verse 1. The plans of the heart belong to man, but the answer of the tongue is from the Lord. Amen. The plans of the heart belongs to man. So, yung pagpaplano mo, natulad niya sa tao na magpaplano, mga kapatid. Hallelujah. Pero ang kasagutan, patuloy na nanatili sa Panginoon. Amen. Amen. Kung hindi will the Lord, hindi will the Lord, mga kapatid. Sabi, di ba? Meron tatlong kasagutan ng Panginoon. Yes.
Kaya, syempre, hallelujah, God is good. Di ba? Praise the Lord. Kumbaga, pag yes ang answer ng Panginoon sa iyo, mga kapatid, hallelujah, sa isang kisang mata, nandiyan ang answer prayer ng Panginoon. At alam ng Panginoon na pag, hallelujah, na pag sinagot niya, yung prayer mo yun, mga kapatid, yung plano ng puso mo, mga kapatid, alam niya na hindi mo ikalalayo yan sa presensya ng Diyos, mga kapatid. But when it comes to the answer of God, na sinabi niya, no, hallelujah, praise the Lord, madalas sa mga tao, hallelujah, nagtatampo sa Panginoon. Di ba? Lord, hallelujah, praise the Lord, giver naman ako, napapagamit naman ako sa iyong gawain, pero pag ganun, hallelujah, ito na nga lang yung prayer request ko, hindi mo pa masagot-sagot. Amen? Diba? Praise the Lord. When it comes to know, mga kapatid, alam ng Panginoon, hindi kapag binigay niyo yan sa'yo, maaaring ikalayo mo yan, hallelujah, sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. And last answer ng Panginoon, mga kapatid, ayun, wait. Diba? Hallelujah. Madalas, mga kapatid, ang answer ng Panginoon ay wait. Amen ba? Amen. Madalas ang kasagutan ng Panginoon, wait. Pero yung wait ng Panginoon, it took years. Diba? Taon ang binibilang para sa pag-aantay natin, mga kapatid. Bakit kaya, mga kapatid? Hallelujah. Gusto ng Panginoon na i-test tayo. Hallelujah. Hindi naman dahil gusto ng Panginoon na pahirapan ka, na nag-aantay ka. Hallelujah. Kundi gusto ng Panginoon, mga kapatid, na i-test ka. Hallelujah. Kung hanggang saan mo kaya miluhod ang lahat ng panalangin mo sa Panginoon, mga kapatid. Gusto i-test ng Panginoon kung gaano ka kasinsiro sa panalangin mo, mga kapatid. At lalong gusto ng Panginoon na pagbibigay niya na ang kasagutan sa panalangin mo, hallelujah, nandiyan ka pa rin, nakaupo sa kinauupuan mo. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Tumahan ang pandemic, mga kapatid, hallelujah, alam natin maraming tao ang sumisigaw, Lord, hallelujah, Lord, tulungan mo kami, Lord, maawa ka sa amin. But, nagtapos ang pandemic, hallelujah, sad to say, hallelujah, wala na rin. Nabawasan, nawala, hallelujah, umunti, bumalik sa dati na ginagawa, mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Lagi natin isipin, mga kapatid, na ang plano ng puso natin, hallelujah, ay nasa atin. Pero ang kasagutan ay mananatili na sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ephesians chapter 1 verse 11, God works all things according to the counsel of His will. Hallelujah. Praise the Lord. Gumagawa ang Panginoon, mga kapatid, sa bagay, mga kapatid, at sa kasagutan na alam niyang makakabuti sa atin. Hallelujah. Praise the Lord. Jeremiah chapter 29 verse 11, For I know the thoughts that I think towards you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end, mga kapatid. Hallelujah. Alam ng Diyos kung ano na nakakabuti sa atin, mga kapatid. Hallelujah. May pinapanalangin ka, hallelujah, trabaho. Praise the Lord. Kung hindi ka matanggap sa trabaho yan, hallelujah, huwag ka magpapos sa Panginoon, mga kapatid. Bakit? Kasi mga kapatid, hallelujah, alam ng Diyos na pag binigay niya yung trabaho yan, maaari ka na hindi makapagsipa sa church, di ba? Amen. Maaring hindi ka na maging ganun ka-active sa gawain niyo, mga kapatid, hallelujah. So instead, hallelujah, of questioning God, mga kapatid, let us always trust the will of the Lord, mga kapatid. Bakit? Mga kapatid, kasi ang Panginoon ang siyang may authority sa lahat ng bagay para sa atin, mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Ano ba ang hinihingi mo? Praise God, hallelujah. Just always trust the Lord, mga kapatid. Keep on praying, mga kapatid. Hallelujah. Gaano man, praise the Lord, gaano man kahirap ang pinagdaanan mo nung nakaraan mo, mga kapatid. Hallelujah.
Praise the Lord. Kasi mga kapatid, ang Panginoon ang siyang simula at ang Panginoon ang siyang katapusan, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Ang Panginoon, hindi ka dadalhin sa isang problema ng ikaw lang mag-isa, kapatid. Hallelujah. Ang gagawin ng Panginoon, iaangat ka niya, bubuhati ka niya, sasamahan ka niya tumulong, mga kapatid. Hallelujah. Kung pagtawid ka sa apoy ng pagsubok, mga kapatid, huwag kang matatakot, mga kapatid. Sabi sa kanta, kasama natin ang Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Alam natin, mga kapatid, ang mga taong naghahabi. Alam mo yung naghahabi, mga kapatid? Nananahi. Praise the Lord, di ba? Sa pananahi, mga kapatid, praise the Lord, pag nakita mo yung harapan ng tela, sobrang ganda. Amen? Di ba? Pag nananahi kayo, mga kapatid, sobrang ganda ng harap, di ba? Perfect na perfect. Pero try niyong italikod. Doon yung makikita yung mess. Doon yung makikita yung salung-salungan ng mga hibla, salung-salungan ng mga sinulid. Di ba? Hallelujah. Tayo, mga kapatid, tayo yung tela, mga kapatid. Hallelujah. Tayo yung tela na tinatahi ng Diyos. Hallelujah. Kung sa likod ng magandang ikaw ngayon, hallelujah, pero mapait na pangyayari sa buhay mo, mga kapatid. Hallelujah. Pero dahil makapangyarihan ng Panginoon, patuloy kanyang tinahi, patuloy niyang hinabi ang buhay mo para magkaroon ng magandang, hallelujah, magandang kalalabasan, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Sa isang trend, mga kapatid, kasi may listen natin, di ba? Ang trend naman considered as sasakyan, di ba? Considered as use of transportation. Pero just like, hallelujah, sa ibang mga pasasakyan na pang-transportation, wala siyang karapatang lumiko. Di ba? Wala siyang karapatang mag-overtake. So, ang tanging niya ng choice, mga kapatid, sumunod siya sa riles kung anong meron siya. Amen ba? Di ba? Kahit gusto niyang umupertake, kahit gusto niyang, hallelujah, praise the Lord, kahit gusto niyang lumiko, wala siyang choice. Di ba? Kasi, sinusunod niya yung riles. Di ba? So tayo, mga kapatid, praise the Lord, hallelujah. Ang Panginoon ang riles ng buhay natin, mga kapatid. Praise the Lord. Tayo ang trend, mga kapatid. Hallelujah, na kahit anong ligo natin, hallelujah, dahil ang riles natin ay ang Panginoon, mga kapatid, hindi tayo kung saan-saan maliligo. Hallelujah. Dadalhin tayo ng riles ng Panginoon, sa riles ng pagpapala, mga kapatid, sa riles ng tagumpay, sa riles ng buhay na walang hanggan, kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Sa riles, mga kapatid, kung saan sa dulo, wala nang lungkot, wala nang sakit, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po ang Lucas, mga kapatid, chapter 8. Praise the Lord. Lapit na po ako matapos, mga kapatid. And then book of Lucas chapter 8, verse 22 up to 25. Sabi ko sa kwento, mga kapatid, andun yung kwento, mga kapatid, na nabanggit ko kanina, kung saan, hallelujah, sumakay ang Panginoon sa bangka ng mga apostoles, mga kapatid. Amen, hallelujah. Kung saan, mga kapatid, imagine mo, di ba, sa isang pangpang, mga kapatid, maniniwala ka ba na isa lang yung bangka na meron doon? Hindi, di ba? Maraming bangka doon, mga kapatid. Pero ang pinili ng Panginoon na sakyan na bangka, mga kapatid, ay ang bangka ng mga apostoles. Kung saan, hallelujah, pagsakay ng Panginoon, mga kapatid, sa bangka ng mga apostoles. Siyempre, mga kapatid, lumayag na sila. Nag-travel na sila, mga kapatid, sa dagat, mga kapatid. At sa kalagitnaan, mga kapatid, doon nila na-encounter ang dilubyo, malakas na hangin, ang alon, ang ulan, mga kapatid. Hallelujah. Kung saan dumating sila sa point na nakapag-question sila. Amen. Hallelujah. Ginising nila ang Panginoon. Hallelujah. Na malulunod na lulubog ng bangka. Praise the Lord. Pero anong ginawa ng Panginoon? Mahinahon siya. Tumayo siya sa harapan, mga kapatid. Pinakalma niya ang dagat. Hallelujah. Ang ulan, ang hangin, mga kapatid. At ito'y kumalma. Praise the Lord. Anong gusto mo sabihin, mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. Tayo, mga kapatid, hallelujah, may kanya-kanya tayong bangka ng buhay natin. Hallelujah. At ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, ay pasakayin mo siya sa bangka mo, mga kapatid, kasi alam ng Diyos na sa kalagitnaan ng journey ng paglalayag mo sa dagat, gamit ang bangka mo, may masusulubong ang problema, may masusulubong ang dagat, may masusulubong ang hampas ng matitinding
Hanggat nandyan yung pananampalataya na meron ka mga kapatid, hallelujah, tutulungan kanyang humapagpatuloy, hallelujah, tutulungan kanyang magpatuloy sa Panginoon mga kapatid, hallelujah. Magitulad tayo ni Bartimeus mga kapatid, hallelujah. Sino nakakilala ni Bartimeus mga kapatid? Bulag siya, di ba mga kapatid? Amen. Hallelujah. Praise the Lord na hindi niya ininda kung gaano kataas ang puso na aakyatin niya. Hallelujah. Just for him, mga kapatid, na marinig ng Panginoon ng kanyang sigaw, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin, mga kapatid. Hallelujah. For sure, maraming tao doon, mga kapatid. Tayo, nahihiya tayo minsan sumigaw, di ba? Minsan, sabihin natin na, tawagin mo si ano doon, tawagin mo si Kuya Carlos doon. Maraming tao. So, nahihiya ko, lalakad na lang ako. Di ba? Praise the Lord. Nahihiya kami na sumigaw. Hallelujah. Pero mga kapatid, si Bartimeus, mga kapatid, given na blind siya. Hallelujah. So, kung maglalakad siya papunta sa Panginoon, parang imposible, di ba? Kasi, maaari siya madapa. Hallelujah, maaari siya mabunggo. Di ba? Pero mga kapatid, hallelujah, maaari makapagpahinto sa kanya yung mapansanan niya, mga kapatid. Pero dahil nandun yung pananampalataya niya, mga kapatid, na once narinig siya ng Panginoon, nakakakita siya muli, mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Anong ginawa niya, mga kapatid? Umakyat siya. Hindi niya inintay yung akyat. Pag-akyat niya sa puno, mga kapatid. Hallelujah. At sumigaw siya ng malakas. Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Ilang beses siya inulit yan, mga kapatid. Praise the Lord. At dahil sa pananampalataya na meron siya, mga kapatid, na hindi siya napigilan. Hallelujah. Nakakita siya, mga kapatid.